MT Novel Story. Kabanata 986. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sabi niya mabagal ka daw maglakad. Lalong nagulat si Lu Chen, at ang mukha ng pinuno ng Yaozu Warrior ay lalong namula. Gusto niyang mabagal maglakad, kaya iwan mo na lang siya dito at dahan-dahan ang paglalakad. Gusto naming makalabas ng mabilis, sabi ng isa pang Yaozu Warrior. Pero, sabi niya huwag kang padalos-dalos, paano naman magiging ganito? Idinagdag ni Lu Chen ang hitsura ng pagkagulat sa ibabaw ng pagkagulat. Hindi siya nagmamadali kami. Kuya Lu, namamatay kami sa pagkabalisa, mangyaring ilabas mo kami. Oo, ilabas mo kami, gagawin namin lahat ng gusto mong gawin namin. Maraming mandirigmang Yaozu ang tumayo at nagpatuloy sa paghampas sa ulo ng mandirigmang Yaozu sa mukha. Ngunit sa oras na ito, halos mamula ang mukha ng pinuno ng mandirigmang Yaozu, at gusto niyang maghanap ng bitek sa lupa para makapasok. Ano ang ipapagawa ko sa iyo, at ginagawa mo ba talaga ito? Tanong ni Lu Chen. Gawin mo, talaga, kailangan itong gawin. Sunod-sunod na sinabi ng mga mandirigmang Yaozu na iyon, at lahat sila ay tinapik ang kanilang mga dibdib upang bigyan ng katiyakan, na para bang hindi problema ang pag-akyat sa bundok ng mga kutsilyo o paglusong sa dagat ng apoy. Lu Chen, base sa pakikipagkaibigan mo kay Miss Anyo, kahit na sabihin mo sa amin na gawin ang isang bagay, hindi namin ito iiwasan. Sa oras na ito, natagpuan ng pinuno ng mga mandirigmang Yaozu ang telepono, at mabilis na ibinuka ang kanyang bibig upang baguhin ang naunang paksa upang hindi masampal sa mukha ng lahat. Kung gayon hayaan mong tanungin kita, ano ang mangyayari kung ang isang sangkatauhan ay napagtanto ang espada sa Chaos Sword Mountain? Tanong ni Lu Chen. Ang Chaos Sword Mountain ay may demonyong aura na kabilang sa eksklusibong lugar ng angkan ng demonyo. Tayong angkan ng demonyo ay maaaring matuto ng espada at daw dito, kaya walang mangyayari. Kung napagtanto ng mga tao ng ibang lahi ang espada dito, sila ay magiging sinalakay ng masasamang espiritu, at dapat silang mabaliw. Sabi ng pinunong mandirigmang Yaozu. Kung may lahi dito na nababaliw, hindi magtatagal, maliligtas pa ba sila? Tanong ulit ni Lu Chen. Maaari itong iligtas, hanggat mayroong isang angkan ng demonyo na sumisipsip ng enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan para sa kanya, magiging maayos siya. Muling sabi ng pinuno ng Yaozu Warrior. Ilang lahi ng halimaw ang kailangan mong sipsipin? Sapat na ang isa, ilan pa ba ang gusto mo? Nang marinig ito, si Lu Chen ay natigilan ng mahabang panahon bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Maaring iligtas ng demonyo si Shang Guanjin, ngunit sinabi ni An Yu na maraming tao ang kailangan, kasinungalingan iyon. Paano? Tinanong ni Lu Chen ang huling tanong na siya rin ang pinagtuunan niya ng pansin. Dahil, nang banggitin ni Anyo ang tanong na ito bago si Anyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sa sandaling iyon, alam ni Lu Chen na hindi nagsasabi ng totoo si Anyo. Simple, mouth to mouth, one inhale at tapos na. Talagang sinabi ng pinuno ng mga mandirigmang Yaozu. Nakita ko, noon lang napagtanto ni Lu Chen, at lihim din siyang natuwa sa kanyang puso, alam niyang mali siya. Si Anyo ay ayaw makipag-usap kay Shang Guanjin, kaya gumawa siya ng dahilan at hiniling sa kanya na maghanap ng iba pang mga halimaw. Sige, samahan mo ako, matagal nang naghihintay si Anyo doon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lu Chen, at sa isang kilos, inakay niya ang tulala sa tamang direksyon. Kuya Lu, mangyaring gawin ang isang bagay. Kapag nakita mo si Miss Anyo, huwag mong banggitin ang katotohanan na tayo ay naligaw. Ayokong minamaliit siya. Habang naglalakad ang pinuno ng mga mandirigmang Yaozu, ipinadala nila ang mga boses kay Lu Chen. Walang problema, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Ang aking kapatid ay narito upang mapagtanto ang espada, at siya ay nabaliw. Agad na bumalik si Lu Chen sa pamamagitan ng voice transmission. It's a trivial matter, I'll be fine if I help him absorb the evil spirit. Agad namang sumang-ayon ang nangungunang Yaozu Warrior ng walang pag-aalinlangan. Sa ganitong paraan, gamaan ang pakiramdam ni Lu Chen. Kung tutuusin, mouth to mouth ang kailangan. Hindi banggitin ang mga babaeng demonyo, maaaring hindi rin ito gustong gawin ng mga lalaking demonyo.
Pinangunahan ni Lu Chen ang grupo ni Lu Qi na maglakad sandali, at sa wakas ay lumabas sa pinakanakalilitong sentro ng Chaos Sword, at pumunta sa ilog. Sa unang pagkakataon na nakita niyang nagising si Shang Guanjin, napaupo siya bigla. Sa susunod na sandali, itinaas ni Anyo ang kanyang palad at tinamaan si Shang Guanjin sa likod ng ulo. At hindi man lang umimik si Shang Guanjin, diretsyong natamba at nahimatay ulit. Halika, halika, kapatid ko ito, bilasan mo. Walang pakialam si Lu Chen sa nangyari, kinaladkad niya ang pinuno ng mga mandirigmang Yaozo at tumakbo, saka itinuro si Shang Guanjin na nahimatay ulit at sinabing. Ang pinuno ng Yaozo warrior ay agad na yumuko, iniunat ang kanyang kamay upang buksan ang bibig ni Shang Guanjin, at pagkatapos ay sinalpak ang kanyang sariling bibig. Mouth to mouth, lumanghap ng demonyong enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ng pinuno ng mga mandirigmang Yaozo ang kanilang mga bibig at ibinuga ang bibig ng lakas ng demonyo. Espesyal na masasamang espiritu ang mga iyon, at hindi niya ito ma-absorb, may spray lang niya ang mga ito. Tulungan siyang protektahan ito, huwag hayaang salakayin muli ng masamang espiritu ang kanyang katawan. Ang sabi ng pinuno ng Monster Clan Warriors matapos i-spray ang monster energy sa kanilang mga bibig. Dadagdagan na sana ni Lu Chen si Shang Guanjin ng isang layer ng tunay na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Anyo ang gumawa ng unang hakbang, at bumaril ng isang sinag ng totoong enerhiya upang takpan si Shang Guanjin, tinulungan si Shang Guanjin na labanan ang pagsalakay ng mga masasamang espiritu. Ngunit namula si Anyo, at hindi naglakas loob na tumingin kay Lu Chen, dahil nakaramdam siya ng hiya. Ang kasinungalingang sinabi niya noon ay nakita na, at magiging multo kung maglakas loob siyang tumingin kay Lu Chen. Matapos ang halos isang stick ng insenso, masayang nagising si Shang Guanjin, hindi na pula ang kanyang mga mata, at malinaw na muli ang kanyang mga pupil, iyon ay tinatawag na malinaw. Lu Chen. Hindi napigilan ni Shang Guanjin na matuwa nang makita niya ang mukha ni Lu Chen sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nang makita niya si Anyo sa pangalawang pagkakataon, hindi niya maiwasang mabigla. Nang makita ang ibang Yaozu warriors na may third eye, hindi niya maiwasang magalit. Lahing halimaw. Hinawakan ni Shang Guanjin ang espada ng hindi namamalayan, ngunit pinigilan ni Lu Chen, huwag kang gumalaw, kasama natin sila pansamantala, at sila ang nagligtas sa iyo, dahil nabaliw ka. Noon lamang nabawi ni Shang Guanjin ang kanyang katinoan, at sinabing dahan-dahan, oo naman, ang Chaos Sword Mountain ay may demonyong aura. Ito ang lugar ng lahi ng demonyo. Ang ibang mga lahi ay hindi maaaring matuto ng mga espada dito. Since you know it a long time ago, naiintindihan mo pa ba? Galit na sabi ni Lu Chen. Ang Chaosian Mountain talaga ang pinakamagandang lugar para intindihin ang espada. Hindi ko matanggihan ang toksong ito, kaya pinilit kong intindihin ang espada. Napabuntong hininga si Shang Guanjin, akala ko kaya kong lumaban gamit ang aking lakas ng espada, ngunit hindi ko inaasahan na labis kong pinahahalagahan ang aking sarili, at ako ay sinalakay pa rin ng masamang espiritu, at sa wakas ay nawala ang aking isip. Gaano ka nakatagal na liwanagan dito bago ka nawala ng malay? Tanong ni Lu Chen. Nakalimutan, mukhang matagal na, siguro 12 ng oras, baka daan-daang oras, at sa huli ay wala akong alam. Umiling si Shangguan, at biglang nahiya, by the way, I have a malabong feeling na may nagsalita tungkol sa akin ngayon lang, totoo ba? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, natahimik ang eksena, at tanging si Lu Chen lang ang bumasag sa katahimikan, hindi, baliw ka at naghahalusinate. Ilusyon pala. Biglang natauhan si Shang Guanjin, at may hinanakit na sinabi, medyo makatotohanan ang ilusyong ito. Ang taong nag-usap tungkol sa akin ay may malubhang masamang hininga, kaya kailangan kong magduda kung totoo ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, agad na naglipat ang mga mata ng lahat, at nakatuon sila sa pinuno ng halimaw na mandirigma. At ang mukha ng pinunong Yaozu warrior ay agad na naging asul. Kabanata 987. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Okay, gumaling ka na, umalis na tayo dito at sumama sa Fnatic Legion. Mabilis na binago ni Lu Chen ang usapan bago napansin ni Shang Guanjin ang kakaiba ng lahat. Tama, masyadong magulo ang Chaotic Sword Mountain, hindi tayo pwedeng magtagal dito, lahat bilasan mo at umalis.
Mabilis ding sinabi ng pinunong Yaozu Warrior para maiwasan ang higit na kahihiyan. Sa orihinal, mayroong libu-libong kakaibang isda sa ilog na ito, at ang mga estranghero ay ganap na inilalayo mula dito, kaya hindi sila maaaring tumawid sa ilog. Ngunit kinain ng Qin Linjiao ang lahat ng kakaibang isda, at walang panganib sa ilog kaya tumawid siya sa kabilang panig ng caswall. Sa kabilang banda, ganoon pa rin. Upang hindi maistorbo si Anyu, ang halimaw na pangkat na ito ay patuloy na sumunod sa malayo. Matapos tumawid sa ilog, hindi nagtagal ay umalis siya sa Chaos Sword Mountain, ngunit pagkatapos ay pumasok sa lugar ng Gobi at tumuntong sa isang disyerto. Malayo pa ang lugar sa pagtitipon ng panatikong legion, ngunit tama ang direksyon. Sa oras na iyon, ang mga paputok ay tumaas sa kalangitan mula sa direksyong ito. Matapos maglakad ng milyon-milyong milya, hindi pa rin ako nakakalabas sa desyerto na ito, at ang orihinal na maliwanag na kalangitan ay biglang naging madilim. Bukod dito, habang lumalakad ka, lalo kang padilim at padilim, mas madilim ang iyong pupuntahan, na parang pumasok ka sa underworld. Sobrang dilim dito, sobrang hindi komportable. Sabi ni Anyu, naaamoy ko ang mahinang hanging multo. Tumingin si Lu Chen kay Xiao Chen at hiniling sa kanya na sagutin ang tanong na ito. Meron ngang hininga ng Ghost Clan, at dapat may mga tao sa Ghost Clan natin sa harap natin. Tumanggaw si Xiao Chen, kinumpirma ang hula ni Lu Chen. Noong nagpakita ka, walang ganoong sitwasyon. Sabi ni Anyu, I have limited ghost energy alone, kaya syempre hindi ko mababago ang panahon. Sinabi ni Xiao Chen, ngunit kapag lumitaw ang mga multo sa mga grupo, iba ito. Ang napakalaking enerhiya ng multo ay maaaring magpalat ng kulay sa buong kalangitan. So, ilan ang multo sa harap? Tumingin si Lu Chen sa kadiliman sa malayo, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at iniisip niya kung magpapatuloy siya sa pagpatay. Tutal, nandito na si Xiao Chen. Bago niya patayin ang mga kapwa niya angkan, dapat muna siyang kumustahin. Dapat mayroong kahit 1,000 tao. Tinansya ni Xiao Chen. Ang lahi ng multo ay halos walang kontak sa ating sangkatauhan, at hindi sila pala kaibigan. Kung atakihin nila ako, sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Lu Chen, ibinato niya ang tanong kay Xiao Chen upang makita ang reaksyon ni Xiao Chen. Boss, kahit na ang lahi ng multo ay hindi pala kaibigan sa lahi ng tao. Mabilis na sinabi ni Xiao Chen, ang tunay na mortal na kaaway ng ating lahi ng multo ay ang lahi ng Ming, imposibleng magsimula ng digmaan sa lahi ng tao, kaya hindi ka aatakihin ng ating kapwa lahi. Paano kung? Tanong ulit ni Lu Chen. Hindi, pipigilan ko sila. Sabi ni Xiao Chen. Paano kung hindi ka nila pinakinggan? Tanong ulit ni Lu Chen. Kung gayon. Sumimangot si Xiao Chen, at bumantong hininga ng mahina, kung gayon, sana ay hindi silang lahat papatayin ng amo, at mas kaunti ang papatayin. Walang alinlangan si Xiao Chen tungkol sa kapangyarihang panlaban ni Lu Chen, tiyak na mapapatay niya ang isang buong grupo ng mga Ghost Clan Warrior na naglilinang sa 5 anyo ng mga Diyos. Gayunpaman, si Xiao Chen ay walang labis na kawalan ng kakayahan, dahil siguradong pipigilan niya ang mga mandirigman ng parehong angkan. Bagaman, siya ay nagmamadali at walang oras upang magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa bangungot. Ngunit siya ay may talino at matalino, at kabisado niya ang mga formula at mental na pamamaraan ng bangungot na pamamaraan ng labanan, at kahit na nag-practice ng discarding ito sa pakikipaglaban sa kanyang isipan. Na-master na niya ang 7 o 8 puntos ng esensya ng bangungot na mga kasanayan sa pakikipaglaban, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay lihim na napabuti, at ito ay isang bagay lamang ng aktwal na labanan upang patunayan ito. Kung makakatagpo siya ng martial artist ng parehong angkan, siguradong matatalo niya ang pinakamalakas at papalitan niya ito. Oo nga, hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad, unti-unting lumakas ang makamulto na aura, at may lumitaw na ghost warrior sa harapan niya. Hindi lang isa, kundi isang grupo ng mga tao, na tumatakbo patungo sa kanila, talagang mayroong libu-libong tao. Sasalakayin nila tayo. Natigilan ang ekspresyon ni Shang Guanjin, at inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa hilt ng kanyang espada, handang putulin ang sinuman gamit ang kanyang espada. It's not like they have no murderous intent, and they are all panicked, as if they are fleeing for their lives. Tiningnan ito ni Lu Chen saglit, pagkatapos ay sinabi ito.
Sa oras na ito, napagtanto din ng mga Monster Clan warriors na nasa likod na may mali at sumugod sila para tumulong. Nang lumapit ang mga Ghost Warrior na iyon, napagtanto ng lahat na totoo ang sinabi ni Lu Chen. Ang mga Ghost Clan Warriors na iyon ay nataranta, tumakbo ng napakabilis, at nataranta, talagang tumatakbo para sa kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang libong Ghost Warrior ay sumugod, hindi pinansin si Lu Chen at ang iba pa, at patuloy na tumakas. Ano ang tinatakbuhan mo? Ano ang nasa unahan? Napahinto ni Xiao Chen ang isang Ghost Warrior at nagtanong. Oo, ang Shaman Ant. Hingal na hingal ang Ghost Warrior, bakas sa mukha ang takot, marami dyan, hindi ko ine-expect na marami pa pala dito, kung hindi ka tatakbo, huli na. Nanlamig ang mga mata ni Lu Chen, at masama ang pakiramdam niya, kaya agad siyang nagtanong. Huwag ka nang magtanong, tumakas ka lang. Ang Ghost Martial Artist ay hindi nag-abala na kausapin si Lu Chen, at lalampas na sana sa block ni Xiao Chen, ngunit nalaman niyang ang kasabwat na tumatakbo palayo sa harapan ay muling tumakbo pabalik. May Sand Savage Ants din sa likod. Napapalibutan kami ng mga Sand Barbarians. Sa wakas nakatakas kami doon, pero dito pa rin kami namatay. I am really unwilling. Kung alam ko ito, hindi ako makakatakas mula doon, at mas madaling mamatay doon. Ang mga Ghost Clan Warriors na iyon ay pawang nagdadalamati, lahat sila ay walang fighting spirit, at lahat sila ay handang mamatay. Boom boom! Boom! Ngunit sa oras na ito, maraming alikabok sa kanyang harapan, at ang mga Shaman Ants na hindi nakakakita hanggang sa ilalim ay lumitaw na parang tubig, at dumating na tumatakbo. Ang parehong ay totoo sa likuran, hindi mabilang na buhangin Barbarian Ants ay nagmula sa kung saan, na humaharang sa ruta ng pagtakas. Walang urong sa kaliwat kanan, na parehong hinaharangan ng walang katapusang Sand Barbarians. Lumitaw ang mga Yinsha Barbarian Ants mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang tagiliran ni Lu Chen, na nagpapahirap sa lahat na lumipad. Hindi katakataka na ang mga Ghost Warriors na iyon ay sobrang bigo. Sabihin mo sa akin, saang bahagi iyon? Nakita ni Lu Chen na ang lahat ay walang matakasan, at ang Ghost Warrior ay tumigil sa pagtakbo, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Sa kabilang bahagi ng kaparangan, may isa pang disyerto. Itinuro ng Ghost Warrior ang direksyon ng kaparangan, sinundot ang kanyang mga daliri ng ilang beses, at sinabing, mayroon kaming orihinal na 2,000 tao. Nang dumaan kami sa disyerto doon, nakatagpo kami ng isang grupo ng mga Sand Barbarian Ants, ngunit lamang nakatakas ang kalahati sa kanila. Nandoon na ang kalahati. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen. Hindi ba ang kabilang bahagi ng ilang na binanggit ng Ghost Warrior ay ang disyerto na minsan niyang dinaanan? Talagang may 10,000 Sand Barbarian Ants doon, at pinalibutan na nila siya at si Yan Chao at ang iba pa. Kaya lang ay mayroon siyang paraan para makawala sa Cobcob at maalis sina Anyo at Xiao Chen. Para naman kay Yan Chao at sa iba pa, good luck lang ang hinihingi niya, hindi niya sinamantala ang pagkakataong atakihin ang mga iyon, konsensya naman siya. Sa disyerto doon, ikaw lang ba ang Ghost Clan na nakatagpo ng Sand Barbarian Ant? Tanong ni Lu Chen. Hindi. Ang mga Sand Barbarian Ants ay kinubkob ang ilan pang mga tao. Ngunit pagkatapos naming lumitaw, hinabol kami ng mga Sand Barbarian Ants, at sinamantala ng mga taong iyon ang pagkakataong makatakas. MT Novel Story. Kabanata 988. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Anong lahi ang mga taong iyon? Sumimangot si Lu Chen, hindi komportable. Humans, demons, Hades, and the beasts. Super strong ang fighting power nila. Iilang tao lang ang may dala ng napakaraming Yinsha Barbarian Ants. Nang makitang si Lu Chen ay nasa dulo na ng kanyang lubad, sinabi lang ng Ghost Warrior ang kanyang nalalaman, ngunit napakaswerte nila, kung hindi tayo dumaan doon at naalarma ang mga ganid na langgam sa buhangin, hinding-hindi sila nakatakas, lumabas ka. Maswerte talaga. Napabuntong hininga si Lu Chen. Akala niya ay ililibing si Yan Chao at ang iba pa sa kolonya ng langgam, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyari. Pareho itong nakakagulat at natutuwa. Gayunpaman, makakapagpahinga rin si Lu Chen, dahil pinabayaan ng Diyos si Yan Chao at ang iba pa, hayaan mo silang alagaan sila sa susunod. Tinanong mo ang mga tanong na ito, kilala mo ba ang mga taong iyon? Tanong ng Ghost Warrior. Alam. Tumango si Lu Chen at nakangiting sinabi, medyo pamilyar ako sa kanila.
I'm very happy for them that they escaped danger. Hindi na ako makatawa, ngayon hindi na tayo makakatakas, you guys are going to die with us. Sabi ng Ghost Warrior. Ghosts will die with you. Sabi ni Lu Chen. Mas maraming kolonya ng langgam dito kaysa doon, kaya hindi ito isang bagay na maaari mong takasan kung gusto mo. Ngumisi ang Ghost Warrior, kapag pinatay sila ng kolonya ng langgam, nasa iyo kung gusto mo, mamatay o hindi. Nang matapos magsalita ang Ghost Warrior, tumalikod siya at pumunta upang magtipon kasama ang kanyang mga kasabwat, hindi na nag-abala pang kausapin si Lu Chen. Sa oras na ito, ang mga kolonya ng langgam mula sa lahat ng direksyon ay tumigil sa pagsulong habang kung naramdaman nila na napalibutan nila ang biktima at hindi nagmamadaling umatake. Bukod dito, sa mga kolonya ng langgam, maraming shady sand barbarian ants ang naglalakad na parang may inaayos. Si Lu Chen ay nag-obserba saglit, pagkatapos sinabi kay Anyu at sa iba pa, ang kolonya ng langgam ay inaayos ang pagkakabuo nito. Kapag naayos na ito ang magiging simula ng isang malawakang pag-atake. Lalaban ako hanggang wakas, mahina akong sabi ni Shangguan. Mayroong hindi bababa sa 100,000 kolonya ng langgam dito. Kung papatayin mo ng paisa-isa, hindi mo magagawang patayin silang lahat sa loob ng 1 taon. Sabi ni Lu Chen, hindi mataas ang ranggo ng mga sand barbarian ants, ngunit napakarami sa kanila, at nakakalason ang mga ito kahit makagat sila, hindi sila makakalaban ng mahabang panahon. Walang ibang paraan kundi ang lumaban. Taos pusong sinabi ni Shangguan. Meron ako. Ngumiti si Lu Chen at sinabing, sandali, sumunod ka na lang sa akin. Oh, noon lang naisip ni Shangguan Jin ang galactic battle skill ni Lu Chen, ngunit medyo naguguluhan siya, ngunit hindi niya ito sinabi. Alam niya ang kapangyarihan ng diskarte sa labanan ng Star River na mas mababa sa Zantian o kahit sa Sky Shaker. Pinakawalan ba ni Lu Chen si Xinghe, pinugutan ng ulo ang pinakamataas na 8th Order Shaman Ant. Alam niyang napakalakas ng combat power ni Lu Chen, ngunit hindi niya alam kung anong antas ng kapangyarihan ang naabot niya. Wala akong planong gamitin ang sword move na iyon. I have other ways to break out of the encirclement. Ngumiti si Lu Chen at sinabi iyon. Sa Dunhuang Secret Realm, maraming masasamang karera, at ayaw niyang basta-basta ilantad ang kanyang mga card. Galactic Combat Skills, ang grupong ito sa pagpatay ng magic skill ay dapat gamitin sa blade, at kapag ito ay ginamit sa isang kritikal na sandali maaari itong hindi inaasahan o mapatay ang mga kaaway na karera. Itong makulimlim na mga langgam na nasa harapan natin ay takot sa apoy, hindi ba't mas masarap gumamit na lang ng apoy sa lupa para mabuksan ang daan? Lu Chen, maaari mo bang alisin ang mga ito kapag nakalusot ka? Tumingin si Anyu sa grupo ng Monster Clan sa likod niya, at bumulong kay Lu Chen, sila ay mga mandirigman ng aking Monster Clan, at sinusundan pa rin nila ako ngayon, hindi ko sila maaaring iwanan. Iniligtas nila si Shangguan Jin at sinunod ka, kaya natural na aalisin ko sila. Sabi ni Lu Chen. Boss, nasaan na yung mga ghost clan ko? Nagsalita din si Xiao Chen, nakikipaglaban para sa kanyang kapwa angkan. Sila. Tumingin si Lu Chen sa mga ghost warrior na magkakasama, at sinabing, hindi sila nagpapakita sa akin ng anumang kabaitan, at mayroon pa silang puot. Bakit ko sila ililigtas? Lagi silang miyembro ng angkan ko. Ayokong panoorin silang mamatay. Nagmamakaawa si Xiao Chen sa amo. Namula ang mga mata ni Xiao Chen, at malapit na siyang umiyak. Kung susundin ka ng mga ghost warriors na iyon, may dahilan ako para iligtas sila. Sabi ni Lu Chen. Gusto mo ako ang maging leader nila. Nagliwanag ang mga mata ni Xiao Chen, at naunawaan niya ang ibig sabihin ni Lu Chen. Hanggat siya ang magiging pinuno ng mga Ghost Warrior, magagawa niyang sugpuin ang grupong ito ng mga Ghost Warrior, kahit na hindi maging kaaway ng sangkatauhan sa Dunhuang Secret Realm. Hayaan mo akong subukan. Tumango si Xiao Chen, at lalakad na sana, ngunit may nakita akong Ghost Warrior na naglalakad. Ang Ghost Clan Warrior na iyon ay may mabangis na mukha at isang malakas na aura, at alam niya na siya ay may mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa isang sulyap. Napagpasyahan naming hayaan ang ilang mga tao na makalusot, at kayong mga lahi ng halimaw at lahi ng tao ay dapat magtulungan. Ang masamang Ghost Warrior ay sumulyap kay Lu Chen at sa iba pa, at malamig na sinabi. Anong uri ng paraan ng breakout? Masyadong maraming kolonya ng langgam, at imposibleng masira ang lahat ng mga ito.
Maaari lamang nating isakripisyo ang ilan sa kanila upang maakit ang mga kolonya ng langgam at takpan ng iba upang makalusot. Nang makitang mababa ang kaharian ni Lu Chen, hindi man lang nag-abala ang mabangis na Ghost Warrior na kausapin si Lu Chen, ngunit inutusan si Anyuk, inilaan namin ang kalahati ng mga mandirigma bilang pain, at may daang tao mula sa iyong angkan ng halimaw, sundan mo rin sila. Kailan ka magiging qualified na Ghost Clan para utusan kami? Walang pakialam na tumugon si Anyuk, kaming mga Yaozo ang mag-isa, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi, ito ang desisyon namin. Ikaw Yaozo ay kakaunti ang tao, kaya dapat mong sundin ang aming ayos. Malamig na sabi ng mabangis na Ghost Warrior. Sa inyo, sino ang may huling say? Sa oras na ito, nagsalita si Xiao Chen. Siyempre ako yon. Ang mabangis na Ghost Clan Warrior ay buong pagmamalaki. Sa aming koponan, ako ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at lahat ay sumusunod sa akin. Hindi ako sang-ayon. Sabi ni Xiao Chen. Little girl, ano ang gusto mong gawin? Ang marahas na Ghost Clan Warrior ay tumingin kay Xiao Chen at sinabing, nakikitang maganda ka, at ikaw din ang aking angkan, pinahihintulutan kitang makalusot sa amin, at hindi mo kailangang manatili para mamatay. Papalitan kita. Inilabas ni Xiao Chen ang kanyang espada. Gusto mo akong hamanin. Nagulat ang mabangis na Ghost Warrior. Tama na, bilasan mo, baka mapatay ka ng kolonya ng langgam at wala kang pagkakataon. Ibinaba ni Xiao Chen ang kanyang espada, ang lakas ng espada ay umungol, at ang tunog ng sword chant ay umalingaw-ngaw sa buong field. Libo-libong Ghost Warrior sa kabilang panig ang naalarma at nagsama-sama. Basta kahit sinong humahamon sa akin ay papatayin ko, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Humalaklak ang mabangis na Ghost Warrior at sinabing, may kapangyarihan akong lumukso at pumutol ng mga tao. Kung papatayin kita, para kang pumatay ng langgam. Gawin natin. Itinaas ni Xiao Chen ang kanyang espada at itinuro ang kalaban, medyo mapanokso. Malapit nang ayusin ang kolonya ng langgam sa labas, at wala na siyang panahon para makipagkulitin sa lalaking ito. Kinailangan niyang lutisin ang problema sa lalong madaling panahon upang mailigtas ang mga kapwa langgam na ito. Ito lang ang kondisyon para mailigtas sila ni Lu Chen, kailangan niyang gawin ito. Kabanata 989. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Little girl, kung pipilitin mong awayin ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Tumikim ang mabangis na Ghost Warrior, at may hawak na malaking kutsilyo, may prinsipyo ako kapag hamampas, hindi ako titigil kung hindi ako pumatol sa mga tao, kahit sino pa yan, hindi ako magpipigil. Bangungot, pinitik ni Xiao Chen ang espada sa kanyang kamay, at tahimik na binibigkas ang formula ng battle technique. Kaagad, ang lakas ng espada ay malakas, ngunit ito ay kulay abo, madilim at kakaiba, at inalis nito ang isip ng mga tao. Anong enerhiya ng Ghost Sword ito? Naapektuhan ng kakaibang sword chi, ang mabangis na Ghost Warrior ay nabagabag, at hindi napigilan ang pagpikit ng kanyang mga mata, tinitigan ang espada na nasa kamay ni Xiao Chen. Ang espadang ito, mukhang mataas ang kalidad, hindi ito saang antas ng isang banal na sandata isang espada, tama ba? Hindi sinagot ni Xiao Chen ang mga salita ng kabilang partido, at wala siyang maisasagot. Ang hawak niya sa kamay ay isang first-class holy sword na sapat na para durugin ang ancestral sword ng kabilang partido. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng mid-level heaven rank combat technique, at hindi siya nang ahas na magambala, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsasagawa ng bangungot na diskarte sa pakikipaglaban, at kapag natapos na ang mental na pamamaraan, agad niyang pinutol ito, may espada. Nang maputol ang espada, madilim ang mundo, nabulag ang kalawakan, nabaluktot ang kawalan, at yumanig ang lupa. Ang talam ng espada ay nasa lahat ng dako, ang mga multo ay nagkumpol-kumpol, may mga multo na umaalingaw-ngaw, may mga multo na umaalulong, at may hindi mabilang na mga anino ng espada na kasama, na para bang ang impyerno ay darating, pinapatay ang lahat. Hindi maganda. Saglit na nawala ng ulirat ang mabangis na Ghost Warrior, sa kanya lang napagtanto na sapat na ang kapangyarihan ng espada ng kalaban para banta ang kanyang buhay, nagbago ng husto ang mukha nito, at nagmamadaling itinaas ang espada para salubungin siya. Boom! Ang talam ng espada ay nalaslas sa talam, at nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog. Pinutol ng kapangyarihan ng espada ang kapangyarihan ng espada.
Pinutol ng talam ang talam. Ang momentum ng espada ay hindi naubos, ang talam ng espada ay patuloy na naglalaslas, na hinihiwa ang proteksyon na asensya ng kalaban. Hindi. Sa sandaling iyon, ang talam ng espada ay dumating sa kanyang katawan, at ang mabangis na Ghost Warrior ay natakot, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, nagsisisi na huli na, ngunit huli na. Boom! Ang talam ay naglaslas, na sumabog sa katawan ng mabangis na Ghost Warrior sa lugar. Bumagsak ang isang blood canopy, at tuluyang nawasak ang katawan ng mabangis na Ghost Warrior. Wow! Napakalakas talaga ng combat power ng little girl na ito, nabuksan talaga ang mga mata ko. Ito, anong klaseng combat skill ito? Ito ay sobrang kakaiba at nakakatakot, at makapangyarihan, ito ay talagang bihira. Panipi, pinugutan ng ulo ang pinakamalakas nating manlalaban gamit ang isang espada, sino pa ba ang kalaban ng babaeng iyon? Ang babaeng iyon ay miyembro ng aming Ghost Clan, at isa ring malakas na tao ng aming Ghost Clan. Para lang dito, sa lihim na kaharian ng Dunhuang, handa akong ituring siya bilang pinuno. Kung sino ang may pinakamalakas na combat power ay maaaring maging leader natin. Tama. Anyway, wala na yung pinakamalakas natin. Kailangan lang natin ng leader. Let that girl lead us. Wala namang problema. Libo-libong Ghost Warrior ang nagulat sa lakas ng pakikipaglaban ni Xiao Chen, at sunod-sunod nilang pinag-usapan at ipinahayag ang kanilang mga opinyon. All the way sa martial arts, iginagalang ang malalakas. Ang prinsipyong ito ay pantay na naaangkop sa Ghost Clan, at kinikilala din ito ng Ghost Clan. Isang primordial spirit ang lumipad mula sa durog na laman at dumiretso sa langit. Ito ay ang primordial na espiritu ng pinugutan ng ulo na Ghost Clan Warrior. Hindi lahat sila pinatay ni Xiao Chen, hindi niya binaril ang Yuan Shen, at pinabayaan ang kabilang partido. Bata, hindi ko inasahan na mukhang mahina ka, ngunit ang lakas ng iyong labanan ay napakalakas, kailangan kong sumunod. Nang makitang maawain si Xiao Chen at hindi siya pinatay, hindi maiwasan ng kaluluwa na mapuno ng pasasalamat. Bagamat nawasak ang kanyang pisikal na katawan, napakalaki ng halaga ng araling ito, ngunit nandoon pa rin ang primordial spirit, kaya't may pagkakataon siyang muling hubugin ang kanyang pisikal na katawan at muling mabuhay. Let's go! Kung may buhangin na barbarian ants na umaatake, hindi ka makakaalis. Sabi ni Xiao Chen, "Little girl, meron pa tayong libu-libong clansmen na hindi pa nakakatakas. Sana sa fighting power mo, maakay mo sila para makatakas." Pagkatapos noon, lumipad ang primordial spirit, at di nagtagal ay nawala sa paningin ng lahat. Ang Yuan Shen ay talagang napakaswerte, bigla siyang lumipad sa langit bago pa handa ang kolonya ng langgam, kung hindi, magkakaroon ng Shady Sand Barbarian Ants na desperadong tumalon at kakainin siya ng diretso. Ang mga Savage Beast ay walang primordial spirit, pero gusto nilang kumain ng primordial spirits. Dahil ang primordial spirit ay naglalaman ng maraming enerhiya, ito ay ganap na tonic para sa mga mabangis na hayop. Bata, pinatay mo ang aming pinakamalakas na pinuno para mamuno ka sa amin sa halip na siya. Sabi ng isang Ghost Warrior. Ang pangalan ko ay Xiao Chen. Mula ngayon, lahat kayo ay dapat makinig sa akin. Kaya ko kayong ilabas dito. Ginawa ni Xiao Chen ang kanyang bahagi at agad na kinuha ang posisyon ng pinuno. Nang marinig ito, lahat ng Ghost Clan Warriors ay masayang naghiyawan, ngunit marami rin ang mga taong nagdududa. Napakalakas ng iyong combat power, pero hindi ito sapat para patayin ang lahat ng langgam. Pinisil ni Xiao Chen ang kanyang kamay, at hinintay na kumalma ang mga ito bago niya sinabi, "Huwag na kayong magtanong, sundin mo lang ang ayos ko. Ginagarantiya ko na lahat ay makakatakas mula sa pagkakahawak ng kolonya ng langgam. Susunod ako sa utos mo." Sabay-sabay na sabi ng lahat ng Ghost Warriors. Sa sandaling ito, may mga kaluskos mula sa lahat ng direksyon, at ang kolonya ng langgam sa labas ay handa ng maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Makinig sa lahat ng mga Ghost Warriors, sumunod sa likod ng mga Monster Warriors, huwag mawala, kung hindi, walang makakaligtas sa iyo. Noon lang nagsalita si Lu Chen. "Human boy, bakit kami makikinig sa iyo? Wala ka man lang sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos, pero naglakas loob kang utusan kami, nagbibiro ka ba? Ang iyong lahi ng tao ay hindi naaayon sa aming lahi ng multo. Ang aming lahi ng multo ay sobrang pidgel kung hindi ka namin haharapin.
Bahong mabaho, mamatay ka habang namamatay ka, huwag mo kaming hadlangan na makalusot. Ang mga Ghost Warriors na iyon ay sumigaw at pinagalitan ng isa-isa, at hindi sila nagpakita ng anumang pabor kay Lu Chen. Shut up! Boss ko siya. Nang uminom si Xiao Chen, nagulat ang lahat. Natigilan ang lahat ng Ghost Clan Warriors, at hindi nila maintindihan ang lahat. Ang husay sa pakikipaglaban ni Xiao Chen ay nanalo sa mga manunood, ngunit siya ay nasa ilalim pa rin ng ibang tao. At ang taong iyon ay talagang isang lahi ng tao, hindi ka panipaniwala kapag ang isang malakas na lalaki mula sa lahi ng multo ay naging subordinate ng lahi ng tao. At ang taong iyon ay wala pa sa estado ng pagdadalisay sa mga Diyos, kalahating hakbang lamang sa estado ng pagdadalisay sa mga Diyos, may pagkakamali ba? Sa mababang antas ng cultivation, siya talaga ang boss ni Xiao Chen. May maniniwala ba sa kanya? Wala ni isa sa kanila sa eksena ang naniwala. Ang mga utos ng aking amo ay ang aking mga utos, at dapat mong sundin ang mga ito nang walang pasubali. Sinulyapan ni Xiao Chen ang lahat ng Ghost Warrior, at malamig na sinabi, kung sino man ang sumuway sa utos, itatapon ko siya sa kolonya ng langgam at sasabihin sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang marinig ito, ang mga puso ng lahat ng mga Ghost Warrior ay nanlamig, at sila ay masunurin na nagtipon sa likod ng mga halimaw na mandirigma, hindi na nang ahas na magsalita pa. Bagamat bata pa si Xiao Chen, makapangyarihan siya. Sa isang malakas na pagsaway, dinala niya ang kanyang sariling kamahalan upang sugpuin ang lahat ng mga multo. Gayunpaman, sa oras na ito, nailabas na ni Lu Chen ang apoy sa lupa at nagsimulang sumiklab pasulong. Wala siyang pakialam sa kalokohan ng Ghost Clan, pumayag siyang dalhin ang mga multo para lang sa kapakanan ni Xiao Chen. Kung hindi kayang sugpuin ni Xiao Chen ang mga multo, hayaan ang mga multong iyon na manatili at mamatay. Sa sandaling nagsimula ang apoy sa lupa, ang kolonya ng langgam ay nagkagulo at sunod-sunod na tumakas. Kung hinawakan nila ang apoy, sila ay magdaranas ng sakuna at masusunog sa isang iglap. Kabanata 990. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ito ba, ground fire? Sino siya, bakit may sunog? Hindi lang mahirap hanapin ang apoy sa lupa, mas mahirap pa itong dalisean. Kung hindi ka mag-iingat, lalamunan ito ng apoy ng lupa at agad nasusunugan ng abo. Paano niya napino ang apoy ng lupa? Ang mga hindi marunong magpino ng earth fire ay may napakataas na cultivation, at least sila ay venerable. Tama, nasa kalahati pa lang siya sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos. Talagang nakabukas ang mata para sa napakababang antas ng paglilinang para talagang mapadalisay ang apoy ng lupa. Ang lahat ng mga multo ay natigilan, hindi makapaniwala, at maging ang mga demonyo ay labis na nabigla. Hindi nila lubos na maunawaan na ang isang tao na wala man lang sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos ay maaaring talagang manipulahin ang apoy ng lupa. Ang pamamarang ito ay talagang kamangha-mangha, at ginagawa nitong sumasamba ang mga tao. Sa mga martial artists sa buong Yuanwo continent, kakaunti lang ang may earth fire, ngunit hindi ito imposible. Ngunit sa pangkalahatan ay ang dahiya sa itaas ng kagalang-galang na may kakayahang pinuhin ang apoy sa lupa at may kapangyarihang manipulahin ang apoy sa lupa. Paano ka hindi kahanga-hanga na kaya mong taglayin ang apoy sa lupa kahit sa kalahating hakbang ng pagdadalisay sa mga Diyos? Kasabay nito, kapwa na pagtanto ng mga multo at ng mga demonyo na sila ay ligtas at maaari silang makatakas. Dahil ang apoy sa lupa ay nasa lahat ng dako, ang mga langgam ay sunod-sunod na umiiwas, at sila ay mamamatay kapag hinawakan nila ito. Makikita na ang malilim na buhangin na barbarian ants na ito ay partikular na natatakot sa apoy. Para itong apoy sa lupa na may napakataas na temperatura. Kapag nasunog, ito ay simpleng kaaway ng kolonya ng langgam. Hindi katakataka na si Miss Xiao Chen ay handang maging subordinate niya, kaya may kamay pa rin siya. Tama. Sa mga mandirigma sa Yuanwo continent, ang mga kayang kontrolin ang apoy sa lupa ay mga kagalang-galang o mga santo. Paano sila magiging mga ordinaryong tao? Sa tingin ko ang kabataang ito ay hindi lamang nagtataglay ng apoy sa lupa, ngunit mayroon ding iba pang paraan. Huwag mo siyang maliitin dahil sa kanyang mababang paglilinang. Base sa aking karanasan, ang taong ito ay dapat na may malaking potensyal at karapat-dapat na sundan. Kung hindi, bakit si Miss Xiao Chen ay kasama niya? Ito ay may katuturan. Gayunpaman, labis akong nagulat. Ang lahi nating multo at lahi ng tao ay hindi nakikipag-usap sa isa't isa, at hindi tayo pumupunta sa mundo.
Paano niya nasupil si Miss Xiaochen? Ang tanging paliwanag ay ang batang ito ay napunta sa underworld. Galing ba siya sa pamilya Zeman? Posible. Sinundan ng mga multo ang breakout habang nagbubulungan, alinman sa pag-aaral ni Lu Chen o Xiaochen. Noon, palagi akong nagtataka kung bakit ang maharlikang Miss Anyo ay lalapit sa isang sangkatauhan, at ang cultivation base ng sangkatauhan na ito ay sobrang basura, ngayon ay naiintindihan ko na. Low cultivation base and means, malakas din yan, naiintindihan mo ba? I've always figured out one thing. Bakit si Miss Anyo ay malayang nakakapasok at nakakalabas sa burol na iyon, at ang Barbarian Wild Tigre sa mid-9th level ng Fearlessness, napakalakas pala ng kabataang ito. Sa sandaling lumabas ang apoy sa lupa, pabayaan ang mga mababangges na hayop sa gitna ng ikasyam na ranggo, lahat ng huling bahagi ng ikasyam na ranggo ay kailangang tumakas. Ang apoy sa lupa ay ang kaaway ng mga mabangis na hayop na natatakot sa apoy, ngunit para sa mga mabangis na hayop na hindi natatakot sa apoy, ang epekto ay hindi masyadong maganda. Anyway, dahil may apoy pa nga sa lupa ang batang ito, dapat hindi madali o mai-inlove si Miss Anyo sa kanya. Managinip ka. Gusto. Bakit? Siya ay isang lahi ng tao at isang kaaway ng ating lahi ng demonyo. Paano kayang makakita ng kaaway si Miss Anyo? Oo. Sinabi rin ni Miss Anyo na nakipag-partner lang siya sa kanya pansamantala for the sake of treasure hunting, at maghihiwalay sila kapag umalis sila sa secret realm. Tungkol naman sa diskusyon ng mga multo at demonyo, ang iilang tao sa harapan ay nagkunwaring walang narinig. Ano ang dapat nilang gawin, ano ang pakialam sa kanila ng maliliit na taong iyon. Ang apoy sa lupa na taglay ni Lu Chen ay napakalakas, at ang kanyang kakayahang manipulahin ang apoy sa lupa ay mas malakas. Napaka-coquettish niya kaya lahat ng mga multo at demonyo ay nagtataka kung taga-Danshiyo ba siya. Isang pagsabog ng apoy sa lupa ang pinakawalan, direktang umaabot ng libu-libong talampakan, na nagwawalis, lahat ng mga nahuli ay abo. Bago masunog ang apoy sa lupa, nagsimula itong yumuko, at sa wakas ay yumuko sa isang bilog na napapalibutan ang lahat sa loob nito. Sa radius na libo-libong talampakan, walang langgam na ng ahas na lumapit. Kahit na sa radius na ilang libong talampakan, walang mga barbarian na langgam ang lumalapit, at isang malaking bilang ng mga langgam ang nagtago sa malayo. Paano sila maglakas loob na hawakan ang apoy? Wala pang isang patpat ng insenso, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na madaling makalusot sa pagkubkob, at ang mga langgam ay hindi ng ahas na habulin sila. Pagkatapos na makalusot, lahat ng mga multo at demonyo ay naghiyawan dahil nakatakas sila, at iba ang tingin nila kay Lu Chen, hinahangaan man siya o hinahangaan. Ang magkaroon ng paghanga o paghanga sa mga taong may kalaban na lahi ay sobrang mataas na paggalang. Kung si Lu Chen ay hindi isang lahi ng tao, ngunit isang lahi ng multo o isang lahi ng halimaw, direktang itulak nila si Lu Chen bilang pinuno. Matapos dumaan sa desyerto na ito, nariyan ang Gobi na hindi nakikita. Itong si Gobi ay iba sa ibang Gobi. Walang gaanong kanyon dito, ngunit maraming batong kagubatan. Ang mga batong gubat na iyon ay iba-iba ang laki, ang maliliit ay maliliit na halijing bato lamang, na maaaring gumuho kung basta-basta mahawakan. At ang malalaki ay kakilakilabot na malaki, ang iba ay parang isang malaking bundok, parang isang malaking halijing bato na nakataas sa langit. Mayroong ilang mga malalaking haligi ng bato ng ganitong uri sa lahat ng dako, at ang mga hindi nakakaalam nito ay nag-iisip na sila ay nakarating sa mga taluktok. Sa batong kagubatan na ito, ang pinakamalaking halijing bato ay sobrang laki, tulad ng isang napakalaking taluktok ng bundok na nakaturo ng diretso sa kalangitan. Ngunit ang napakalaking halijing bato ay malayo na para bang ito ang dulo ng kagubatan ng bato. Ang batong gubat na ito ay malawak at ang mga halijing bato ay kahanga-hanga, ngunit ito ay hindi lamang isang simpleng tanawin. Dahil, may mga grotto sa ibabaw ng maraming malalaking halijing bato. Ang ilang malalaking batong haligi ay may higit sa isang grotto, ngunit marami, o dose-dosenang, o kahit na daan-daan. Ang mga grotto na ito ay malaki at maliit, malalim at mababaw, at hindi sila pare-pareho. Maraming mga grotto ay wala sa kanila, sila ay ganap na mga guho. Pero may mga bagay sa ilang grotto, may mga estatwa, may mga mural, may mga bitag, at may mga malalalim na butas. Sa madaling salita, ang mga grotto na iyon ay isang malaking kayamanan, maraming pagkakataon, ngunit marami rin, mga panganib.
At narito pa ito, mga tao. Halos lahat ng mga alagad ng iba't ibang sekta ng sangkatauhan ay nagtitipon dito. Siyempre, may mga karera, at mayroon ding iba pang mga lahi. Ang mga mandirigma mula sa Yaozo, Ningzhou, Demonzo, Gosu at Bistro ay karaniwang dumating sa kagubatan na ito. Ang limang lahing ito ay ang mga kaaway ng sangkatauhan. Ngunit ang magkabilang panig ay lubos na pinigilan, walang labanan na sumiklab, bawat isa ay sumakop sa isang teritoryo, at hinanap ang mga grotto sa mga halijing bato. Para sa pagkakataon at pakinabang, pansamantalang isinantabi ng magkabilang panig ang kanilang galit. Ang limang lahi ay hindi nahahati sa mga sekta, at ang mga mandirigman ng isang lahi ay magkakasama, puro lakas, at lubos na nagkakaisa. At ang lahi ng tao ang may pinakamalaking bilang, halos katumbas ng kabuuan ng limang lahi. Ngunit ang kapangyarihan ng sangkatauhan ang pinakanakakalat. Ang mga alagad ng bawat sekta ay bumuo ng kani-kanilang paksayon at bawat isa ay sumakop sa ilang teritoryo. Bagamat kaya nilang i-echo ang isa't isa, may kanya-kanya silang interes at plano, ngunit mas mababa pa rin sila sa iba pang limang lahi. Kaya nagkakaisa. Nang lumitaw si Lu Chen, ang pagkakaisa na halos hindi napanatili ng iba't ibang sekta ay bumaba sa isang iglap.